Hi everybody! This is me again, ang inyong Ate Rena. Welcome sa another episode na naman po ng ating vlog today. Tonight po I'm excited na po kasi finally po nakapag-decide po ako na umuwi sa Bicol this coming week po. Kumusta na po kayo? Na-miss ko po kayo. So medyo po kasi nung mga nakaraan yung pakaramdam ko, pero hopefully po wala na pong mga although na may mga follow-up check-up pa po, alam ko po yun na may mga follow-up check-up pa po, pero papakaisapan ko po yung doktor kung pwede ay doon na lang sa Bicol. So ayun po, kasi namimiss ko na rin po yung family ko, tsaka doon ako mag-Holy Week kasi may reunion kami. So once lang po yun mangyayari. Sayang naman po yung chance na makilala ko at tsaka magkabandingan po kami ng mga relatives ko po. Ayun po. Tonight na po, it's evening, it's 8. Ayan na naman po yung oras na Ate Rena. 9 o'clock na pala. 9:07. Ayan po. So, it's 9:07 na po. Nung nakaraan ko pa po, gustong mag-impake. Alam nyo po ba, yung ugali na Ate Rena nyo? Last 2 minutes po ako nag-i-impake. Alam na alam yan ni Mamuena. Kasi alam yung aalis na mamaya. Tapos doon pa lang ako mag-i-impake. Yung po ang ugali na Ate Rena nyo. Yung parang nag-i-impake na sila. Ako naman po, kapag aalis po kami, halimbawa, 3 days before, nag-iisip na po ako kung anong ilalagay ko sa maleta. So, kaya pag dating ng halimbawa, mamaya ang flight or ang pag-travel ko, yun, doon ko lang po aanihin yung mga gamit ko. Iipunin yung po ako. Kasi, dati po kasi si Ate Mary Paz kasama ko dito. Nung last na namin dito, vacation sa bahay. So, ayun po. Tsaka excited na si Ate Mary France na makita ang Ate Rena niya. So, lagi siyang nagtatanong kung kailan daw ako uuwi. Sabi ko malapit na, may inaasikaso ako. So, ayan, sabi niya, uwi ka na ate. So, ayan po. Titingnan po natin kasi nga, nag-i-school po ba gayon? Baka, may exam na po siya. Baka po ay mag-stay po ako sa bahay namin na luma kung saan po kami lumaki. Naalala niyo po yung bahay na kala nyo ay kay Kalingap Alvin. Sa amin po yun. Doon po kami lumaki ni Mamuena at saka yung dalawa ko pang kapatid. 4 po kami magkakapatid. Pangalawa po ako at si Mamuena ang pinakabunso sa amin. So, mag-i-stay kasi namimiss ko na po yung buhay. Probinsya po talaga kung saan yung mga dating ginagawa ko dati nung bata pa ako. Kaya gusto ko po yung manungkit ng mga buko, uminom ng buko, fresh na buko, kumain ng mga yung mga sa mga seafoods kasi malapit po kami sa dagat. So, tara po tayo sa kabila. Kasi ito po ba na to? Kwarto na to para kila mama. So, madilim. Uy. Parang flawless ko dito eh. Ay, huwag kayo maniwala. Haggard ang Ate Rena niyo lagi. So, ayan po. So, dito ko po ilalagay. Wait lang po. So, ayan po. So, ito po yung dadalhin natin na bag. Ayan, ito. Ito lang po lagi ang daladala ko lagi. Makita? Bakit hindi makita? Ayan. So, hindi na to kasi size 36. Hindi na to kasi sa akin. Marami akong pinaglumaan dito. Ang dami kong mga damit dito na mga masisikip sa akin kasi di ba nga po nagtrabaho nga po ako. So hindi ko pa siya nasiseparate yung mga luma tsaka hindi luma. Kung naman maibigay kay Mamuena kasi nga mahaba sa kanya. Sa magkakapatid ako yung pinaka mataas po. Si Mamuena kasi flat 5'5". Tinan nyo po. Tsara. Ayan. Ayan po. Ay, babalik natin yung iba para pag umuwi po ako sa Bicol, mayroon po akong mga damit doon. So, sa damit mga atis ko, magka-size kami ni Mamuena. Pero sa pambaba, hindi kami magka-size.
may party po sa Bicol na umuulan pa rin eh. Dito sobrang init na po sa Bataan, sobrang init, sobrang pag darating yung alas 11, alas 12, sobrang init na. Ito yung mga damit ko, hindi na pa ako bumibili ng damit kasi nga syempre alam mo naman, wala tayong trabaho, so kailangan natin magtipid. Pero marami naman pa akong damit na naipundang nung nandun po ako sa isa-isa kada sahod noon. So tipid lang yung Ate Rena nyo, pero syempre, may reward tayo every month. Bumibili po ako ng damit pa isa-isa, dala-dalawa. Kasi alam ko po kasi, na kapag nandito na sa Pinas, mahirap na pong bumili ng mga gamit-gamit. Kung wala pa akong nabili, so walang Ate Rena yung damit. Nahihilo po ako, alam niyo po yun. Pero kailangan ko na kasi na lang po, malapit na, baka yun. Pagod po. So medyo safe po yung balakang natin pag nakaganito po. Pero kapag nakahilata po tayo sa ganyan, kunting minuto lang po dapat na po ako na po ng posisyon ng Ate Rena. Isa po ganito po, okay, nirunod niyo po para hindi siya makusuot. So, hindi siya pwedeng i-roll dito. Madali naman makusuot. Kukusuot pa din niya. Punta ko, mga atis, kaya ayoko ng ganito eh. Gusto ko talaga yung parang alam mo yung oras na lang bago ganito. Wala na akong wala. Parang hindi ako tatamarin kasi pag ganito po kasi medyo napapagod ako. Kumusta na po kayo? Sabi po yung medyo magulo na po yung sa pag-charity na yun. Papanood ko din po. Pero ayan, si Kalingap Alvin, medyo bumababa yung nyo ngayon, views. Pero okay lang po kasi, syempre nakakapanghinayang pero syempre, yung kababaan ng views kasi, syempre, lalo na ngayon na parang pinapanood yung mga na-entertain po sila. Kaya medyo nasasapawan po yung mga nag-charity, yung mga po, sa mga views. Yung nakakaano po. Pero syempre, ang ating Kalingap Alvin, syempre, ang una ko talaga susupat. Ang una kong syempre, si Kalingap Alvin. Nakakapang kasi syempre, pero yan, okay naman si Kalingap Alvin. Talagang lang, tuloy lang yung niya, mission niya sa buhay, ang pagtulong at paglingap. So, ayun. Sana hindi mo kusuto. Alam niyo po ba, fully book na po ngayon. Fully book na ang mga bus po ngayon. So, nagpa-book na lang po ako at yung tito ko, buti na lang talaga may tito ako na uuwi. Kaya, ayaw ko pa sanang umuwi kasi nga syempre. Pero may kasama po akong uuwi. Baka matatagalan tayo. Ito mga ganitong damit yung mga gusto ko. So, gusto niyo po bang makita ko yung buhay na mayroon kami noon at hanggang ngayon? Makikita niyo po kapag pag maganda ang mood ni Ate Rena, yung pakita ko po sa inyo. Hindi na nga rin po ako nakakapagluto kasi nga syempre busy sa hospital, sa magpapalakas ni Ate Rena. So, pag pumunta dito si Mary France ulit, sabi ko sa kanya, pagbutihan niya ang pag-school niya. Para kung gusto niya pumunta dito sa Bataan at mag-aral, gusto daw niya kasi dito. Dati nag-usap kami, gusto niya dito mag-aral. Sabi ko, paano ka mag-aaral dito? Hindi ka pa tapos. Sabi ko sa kanya, kung makakapagtapos ka at maipapasa mo yung yung sa ALS mo, nakakapag ka dito. Kasi sa likod lang yung high school namin, mga 7 minutes ko lalakarin po. So, parang madumi na ito. Pambahay na lang. Pambahay na tayo, pambahay. Pagod ako mo. Pagod po ako. At huwag kakalimutan ang mga gamot-gamot. Punda lang ang gamot tulad nito. Pastong gel. Pang ko po yan. Tsaka yung mga dala-dala ko po. Yung dami kong ibibigay kay Mary France.
Kahit minsan naalala ko si si Jamaica. Dami kong gustong ibigay sa kanila. I'm gonna fight right when we go. It's gonna bring. It's gonna. Nakaset na rin po. Ayan. Ito po. Lahat po ito, mga medicine ko. Tapos nandun pa po sa kabila. So, ayan po ang medicine ni Ate Rena nyo. Ayan. Sa mga pang, ano to? Ano ba to? Sa muscle relaxant. Ang muscle relaxant po ito. Ayan. Ano pa ba? Saka yan sa pag, ito, Dolcolax. Pag, halimbawa, masamang pakiramdam sa tiyan ng Ate Rena nyo. Saka meron din po akong ito, ayan, ito. Pag hindi po ako makadumi, ayan, nahirapan po ako magdumi, ayan, ito po. So, madami pa ako. Ito, isa na to. So, ayan, nakaset na po yan. Pero, check ko pa yun sa iba para isahan na lang po na ilalagay ko. Pagod na ako mga atis po yan. Tulungan nila. Kunti lang po ito, pero napagod po ako. So, papahinga na po tayo. Bukas lang po ulit. Salamat po sa loob. Butas na po siya. Ano ko po yung mga mga issue ngayon about sa Kalingap. Medyo, yun. May mga point naman yung iba, may hindi pa. Nagbabasa-basa lang din ako. Bago Pero syempre, pinapanood ko muna si Kalingap Alvin. Tapos yung ibang mga Kalingap. Kung ano na ba talaga nangyayari. Ayun. So, ganito po ang mag-pack si Ate Rena nyo. Wala pa po yung mga po natin. Kulang pa po, pero bukas po. Kukumplituhin ko na po yan. So, lalaman nyo pa nagbabiyahe na lang po ako. So, ayan po. That's it for today's mga atis kuyas. Sana po ay hindi po kayo na-bored na makinig sa akin. So, salamat po sa lahat ng mga nagpatuloy na nanunood sa vlog natin. At saka, lalo na sa pagsuporta nyo kay Ma'am Wena, kay Kalingap Alvin po. Yan, malaking tulong po yun kay Kalingap Alvin, lalo na po kay Kalingap Alvin, lalo na nag-i-scout po siya. So, please do support po lagi sa kanya, share and likes po sa mga videos niya. Tsaka don't skip ads na rin po para makatulong po sa pansuporta ni Kalingap Alvin sa mga beneficiaries niya. Yun po, kasi syempre, saan man po kukuha si Kalingap Alvin ng pang-araw-araw na ibinibigay niya sa yung mga ibinibigay po niya sa mga tinutulungan niya, kundi doon lang din po sa channel niya. Syempre, hindi naman lahat, kung halimbawa ay may sahod po siya, hindi naman lahat niya ibibigay yun. Syempre, kumbaga, hati po yun kasi may mga needed din naman siya for family. Sinusuportahan. Bukod doon, yun nga po, yung mga beneficiaries niya. So, ayun po, malaking tulong po yun para sa kay Kalingap Alvin. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ng videos natin. Dyan si Kuya ng Pampanga, lagi pong nagsusupport yun sa akin, tsaka yung si mutual friend. Hindi ko pa alam kung sino-sino po sila, si Sir Edel ng Oklahoma, USA, ayan po. Yung sabi niya po ay mag-sponsor po. Maraming salamat po in advance. At saka lahat na po. Ayun, ingat po lagi tayo. Lalo na po dyan sa ibang bansa na ng mga tao, mga kababayan po natin na nakikipagsapalaran para sa ikakaunlad ng pamilya at buhay. So much po. God bless us all po. Bye-bye po.